Isang magandang araw po mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa maayos na kalagayan saan mang dako ng mundo. Welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. May mga pagkain po kami dito para sa mga alagang baboy. Mayroon po tayong darak ng palay at commercial feeds. Mixed feeding po ang sistema na aming pagpapakain sa lahat ng mga palahiyang baboy. Nagbibigay din kami ng ibang mga alternatibong pagkain katulad ng kangkong, madre de agua, at iba pa para mas makatipid. Ihahanda ko muna ang rasyon ng mga alaga ngayong hapon. Magtakal lang po ako ng 50:50 ratio para sa 5 breeders. Ihahanda ko lang ang pagkain nila. May baboy po tayong pakakainin, isang nagpapasusong inahin, isang barako, isang gilt at 2 inahin na nabulugan. May 2 container ako dito. Ang itim ay para sa mama pig na may mga biik, darak at lactating feed sa kanya. Ang pangalawang container ay paghahatian sa 4. Panoorin lamang po at mamaya ay makikita ninyo kung para kanino ang mga hinahanda kong pagkain. Ang panahon natin ngayon ay medyo maulan o pabago-bago, minsan mainit sa umaga at biglang uulan o vice versa, malamig din sa gabi at madaling araw, minsan may kasama pang ulan, dahil dito ay makakaranas ng matinding stress sa mga alaga lalo na kung may mga buntis, kailangan ay pagtuunan natin agad ng pansin at ito ang episode natin ngayon. Para maiiwasan ang sobrang stress gawa ng masamang panahon ay naglalagay kami ng multivitamins. Ito po ang ginagamit namin na vitamins dahil may electrolytes na at pang anti-stress. Maaari ding gumamit ng ibang brands basta may makuha silang additional na supplements panlaban sa masamang panahon para mapalakas ang kanilang resistensya at hindi agad madaling magkasakit. Basahin lamang po ang nutrient content sa label para sa karagdagang impormasyon kung anumang gamot o bitamina ang ibibigay. Ibabad ko muna sa tubig ng ilang minuto bago ako magpakain. Maliban po sa bitaminang inilagay ngayon ay nagbibigay din po kami sa mga breeders ng sisal powder once a day araw-araw at madalas ay binibigay sa umaga. May mga previous episodes din po ako patungkol dito. Nagbibigay po kami dahil may darak ng palay at more on carbohydrates lang ito. Para mapunuan ang ibang mga nutrients na wala ay nagbibigay kami ng feed additives katulad ng sisal powder. A few moments later. Unahin ko muna ang nagpapasusong inahin. Ang sunod ay ang mga nabulugan na at huli kong bigyan ng pinakamaingay. Ang multivitamins na ibinigay ngayon ay pang-additional supplements lamang bilang prevention at labanan ng stress gawa ng masamang panahon o kung kinakailangan, naglalagay kami ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo at depende na rin sa kondisyon ng mga alaga, katulad ngayon na medyo masungit ang panahon ay may added supplements, kung maayos na ang panahon ay hindi na, at naka-sisal powder naman sila araw-araw. Paghahatian naman sa 4 ang isang container. Limited pa ang pakain ng 2 inahin dahil wala pang 42 days nang sila ay mabulugan. Pagkalipas ng nasabing araw ay tsaka na kami magdagdag para hindi maapektuhan ang mga namumuong semilya. Gutom na ang 2 at pinakamaingay ang gilt na nasa kanan. Para naman ito sa inahin na 25 days pa ng mabulugan. Isang araw lang po ang pagitan nila sa nauna. Ganoon din po limited pa ang pagkain niya.
Sa wakas ay para na sa dalawang maingay na ang natira. Ang barako at gilt na nasa 5 months old pa. Naglandi na po ang isang ito dahil may pamamaga at pamumula sa ari, pabubulugan na namin kapag lampas 7 months old na. Bigyan na rin ng booster feeds ang mga maliliit, konti lang dahil natutulog pa ang iba at maubos lang ng mga manok ang pagkain. Nakapagbigay na po ako ng bitamina sa mga alagang breeders. Ipagpapatuloy ko pa ito hanggang mga 3 araw at depende kung kinakailangan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Maraming salamat at happy farming po mga kaibigan.